Naku po, just in breaking news, matindi to. VP Sara bumuelta na, Attorney Panelo nagsalita na. Anong buwelta ito? Siyempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Balitang Pinoy TV. At siyempre, ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Balitang Pinoy TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At siyempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa balitang ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin na sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng video ito. Pasok! Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no, ay tungkol nga dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Okay? Si VP Sara humingi po sa Supreme Court na i-dismiss ang kanyang confidential funds cases. Okay? Kung matatandaan natin, si VP Sara ay binabanatan po dito sa kanyang confidential funds. Mainly, ang pasimuno dito itong mga taga-kongreso, di ba? Pati itong si Franz Castro binabanatan. At alam naman natin na ang pulot dulo dito sa away ni Martin Romualdez at itong si VP Sara, dito mas lalong lumala ang kanilang away nung hindi pinayagan ni Martin Romualdez itong confidential funds ni VP Sara. Okay? Alam nyo kung tutusin, dyan talaga lahat nagsimula yung problema na yan eh. Diyan na open lahat sa pagpigil na pagbigay ng confidential fund kay VP Sara. No? Ang problema diyan is hindi na nga kinuha ni VP Sara pero nilagyan pa ng nilagyan ng big deal, no? Nila Tams tapos ng Congress, 'di ba? Nilagyan ng kulay hanggang sa lumabas na diyan si FPRRD. Kasi nilalagyan ng sinasabi na ginagamit sa katiwalian o gagamitin sa kawalangyaan ang pondong 'yan. Na alam naman natin siguro, no? Si VP Sara, kilala natin yan. Kung gagamit ng pondo yan, alam natin kung saan mapupunta yan. 'Di ba? Kasi kung si VP Sara ay isang tiwaling politiko, kung isang tiwali siya hindi siya para mahalin ng mga taga Davao, ng mga Davaoeños. At hindi magiging kaganda, at hindi magiging ganun pala kaganda ang lugar ng Davao, ganun kadisiplina, ganun kalinis. Malalaman mo yan kung ang isang politiko ay talagang korap. Kahit mismong lugar niya, hindi niya maasikaso. Yun eh. Ngayon, si VP Sara is nakikitaan naman natin siguro. Alam naman kung saan mapupunta sa pakikipaglaban sa mga kalaban ng gobyerno, doon gagamitin. Importante din yun para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Yun ang hirap eh. Kapag sa kabutihan mo gagamitin ang pondo, no? Kapag nalalaman nila saan mo gagamitin yan, eto sa ganito, para sa ano natin. Ayaw niyong payagan. Pero kung mga gagamitin lang sa ipamigay dito, ipamigay doon, ganto, ganyan, sa pagpapalakas ng pangalan, pagpapalakas ng posisyon, ayan, pwede. No, parang ayaw kasi nila na gumawa ng tama ang isang politiko. At o kaya, is natatakot sila na kapag si VP Sara ginamitan niya ng ganun yan, ay, ginamit niya yung pondong yan sa kabutihan para sa taong bayan, magiging dagdag yan sa bango ng pangalan niya. Eto nga is mabango na ang pangalan niya, lalo na kapag nadagdagan pa ng gano'n na pagtulong. Diba? Lalong babango. Yun ang pine-prevent nilang mangyari para hindi siya maging threat, no, sa susunod na eleksyon. Lalong-lalo na nakikita si VP Sara na #1 sa lahat ng mga surveys. Hindi pa lumalabas doon lahat ng mga Pilipino na bumuboto. Survey pa lang yon. Paano kapag lumabas na ang tunay na eleksyon? Ilan kaya ang lalabas doon? 'Di ba? Kaya na-alarma din sila doon Dahil sa confidential fund na yan, kaya nagkaroon ng problema ang mga Marcos at Duterte. Nagsagutan ng mga Marcos at Duterte at kung ano-anong problema na yung na-open. Okay? So, inaccept yun ni VP Sara wholeheartedly, no? Pero doon mismo nagtatampo si VP Sara sa mga bumabatiko sa kanya. Nilagyan nila ng malisya itong confidential funds. Okay? So mamaya pag-usapan natin yan kasi si VP Sara po ay humingi na to dismiss this confidential fund cases sa Supreme Court. Okay? Mamaya i-react natin yan. Pangalawa nating pag-usapan, pakinggan natin itong mga paliwanag ni
dating spokesperson, dating legal counsel ng former President Duterte na si Attorney Panelo. Nagsalita po si Attorney Panelo tungkol nga dito sa away o parang girian o parang disagreement, no, between Zubiri at itong si Bong Revilla. At pinag-usapan rin ni Atty. Panelo itong mga nangyari nga dito sa Maisog. Okay, yan ang i-react natin kasi itong si Atty. Panelo, tumpak kasi ang kanyang mga explanation Okay, so yan ang mga pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat guys, bago natin ito pag-uusapan, tulungan nyo po ako na i-like at i-share itong ating video, itong ating live para kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like, i-share Facebook at YouTube. Ready? 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, paki-subscribe, paki-follow sa Facebook rin at sa YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe Facebook at YouTube. Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Go! Ayan, para ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay, so simulan na natin. Ito nga, una nating pag-uusapan. Kung mapapansin natin if we can observe, itong si Vice President Inday Sara, focus ito sa kanyang trabaho. Minsan lang ito nag-iingay sa media o sa social media. Pero kung mag-iingay naman, may punto, di ba? Pero ngayon, itong kay VP Sara, marami na namang magagalit dito, okay? Marami na namang magagalit na yung mga VP Sara resign movement. Magagalit na naman sila dito. Alam niyo ba kung bakit? Kasi itong si VP Sara, humingi po sa Supreme Court na ipa-dismiss yung confidential funds cases. Okay? Ito yung balita i-comment natin after kasi kailangan kong magpakita ng katibayan, ebidensya para alam nyo na hindi ito peke. Okay? Pasok! Vice President Sara Duterte asked the Supreme Court to dismiss all the petitions questioning the constitutionality of the 2022 confidential funds of her office. In a consolidated comment submitted by her lawyer, VP Sara responded to the 3 petitions against the transfer of 125 million pesos confidential funds to the OVP. VP Sara argued it has no justiciable controversy or actual case for the court to exercise its judicial powers. There was allegedly no adverse injury on the part. Shout out po sa Rolando Alao family. Good PM Don Mar. Shout out sa my family Alao from Charo Leytes Solid Duterte. Ayan. Raimundo Estrella, nanood ako lagi sa programa mo Don Mar TV dito sa Pohnpei, Micronesia. Ayan. Maraming salamat sa Raymond. Of the petitioners when the amount or funds were used. So ayan ipinakita ko sa inyo na nag-i-exist yung balita na yan. Okay? Kabago-bago lang binalita yan ng UNTV. Okay? Usapin na naman ito ng confidential funds. Para sa akin opinion ko dyan, may right si VP Sara na humingi ng dismissal ng mga kasong ito tungkol sa confidential funds. Unang-una, bakit si VP Sara lang ang kanilang inireklamo tungkol dito sa confidential funds na ito na itina-transfer from the president to the vice president, 'di ba? Yun naman yung di ba? Issue na 'yan. Bakit? Tsaka yung pondong yun binigyan naman ng pahintulot ni PBBM yun. 'Di ba? Hindi nila kino-question si Presidente Bongbong Marcos. Ito pa kasi yung time na wala pang mga girian, okay pa ang lahat, 'di ba? Bakit si PBBM talaga tumutulong dito kay VP Sara at that time? Okay? So, yan ang unang rason. VP Sara has the right to ask the dismissal of this kasi mismo ang presidente involved dito. Unity man kaya, di ba? Involved ito sa planong ito ng confidential funds ni VP Sara kasama si PBBM. Kasi at that time, suportado ni PBBM itong si VP Sara. At the same time, alam ni PBBM na itong confidential funds na ito ay makakatulong sa mga programa at mga ginagawang events ni VP Sara. Ayun nga nagtataka tayo kung bakit pinapakailaman nila yung na yan, confidential fund na yan. Samantalang yan naman na ibibigay ni PBBM, hindi namang sapilitan na kukunin ni VP Sara. 'Di ba? Na ipangako sa kanya nandiyan Kumbaga, hindi naman kongreso ang dyan. O pagpalagay natin, syempre magbibigay ng pondo ganyan. Pero may pahintulot ng Pangulo yan. So ang nangyari is binigyan ng kulay ang confidential fund na yan na kung saan-saan gagamitin. Yung iba nga dyan, kumukuha ng pondo Hindi pinapakita kung saan ginagamit
Oo, but yun, hindi nasisita. 'Di ba? Alam naman natin yan, kaya wag na tayong magbulag-bulagan. Si VP Sara lang ang talagang tinutukan na ganun. Simula nung nakita nilang mataas sa survey si VP Sara, tinutukan na nila ng ganun. Ginawa nilang corrupt. 'Di ba? Kaya nga gumawa ka ng kabutihan eh. Gusto ka nilang makulong. Gumawa ka ng kabutihan, sasabihan ka nilang corrupt. Pero yung gumagawa ng kawalangyaan, isang mabuting politiko yan na tumutulong sa ating bansa. Ganon ang nangyayari. Baliktad na ang mundo ngayon. As simple as that. Okay? So involved ang presidente dito. That's why VP Sara has the right na ipapatanggal niya itong confidential funds cases na ito. Tama yun. 'Di ba? Kasabot ang Pangulo doon. Kasi siya yung ng pondo eh. Pumapayag siya eh. Siya yung nag-ano eh. 'Di ba? Talagang parang na yun eh, pangako na talagang eto na yung may pondo ka dito. VP Sara. Oh. Ba't si VP Sara lang? Ay, 'di ba? Ay nako. Supreme Court. At isa pa sa mga dahilan na bakit may right ang pagpapatanggal dito sa mga kasong ito, it's because mismo ang COA, mismo ang COA, wala kayong makita na report or findings or anong tawag dyan, wala kayong makita na ebidensya na ginamit ito o kinurap ito ni VP Sara. Oh. Okay? So plain and simple, walang corruption na nangyari. Diba? Lahat ng ito ay nakatuon po sa mga gastusin ng mga confidential. Okay? Ayaw man isiwalat ito because this is confidential. VP Sara is ang purpose ng confidential funds na ito is para mapabilis ang mga dapat mangyari. Kasi alam naman natin ang trabaho ni VP Sara sa Department of Education, it's not only here in the city ang mga eskwelahan na dapat niyang i-develop. Yes. Gusto rin niyang solusyonan ang mga problema sa bukid, yung mga let's take for example, meron tayong mga kababayan sa bukid na mahirap mag-aral. Dahil nga they are under sa mga hawak sila sa kalaban ng gobyerno. Alam naman natin, I don't want to mention their names. Hawak sila. So these confidential funds will help. Okay? Hindi ko nga alam bakit palag na palag. Kaya nga sa mabuti gagamitin eh. 'Di ba? Para sa makatulong. Makatulong. 'Yun ang ayaw nilang gawin eh. Yung tutulong ka sa kapwa mo. At 'yun nga ang pine-prevent nilang mangyari. Is yung maging dagdag ganda points kay VP Sara yung mga mangyayari. Dahil kapag nakadagdag sa kanya yan, sigurado na ang panalo niya sa susunod na eleksyon. Siyempre nag-uusap yan eh. Naku, tutulungan ba natin yan? Ako pangarap kong kumandidato bilang presidente. Pangarap kong maging presidente. Kailangan kontrahin ko yan. 'Di ba? Hanggat maaaring masira ko yung taong yan, gagawin ko. Pero kung walang tao na nangangarap ng mataas na posisyon, malamang yung pondong yan is nabigay kay VP Sara. Nang walang kahit na anong question. 'Di ba? Palag sila Castro dito na wala naman silang clear na explanation tungkol dyan bakit tahol ng tahol sila tungkol dito sa confidential funds, at at the end of the day wala silang nahanap na corruption laban kay VP Sara. Kasi may masasagasaan si VP Sara niya kung gagamitin niya confidential fund na yan. Yun ang ayaw nila eh. Tessie Robehes, ayan, present na. Muli, matagal ka rin nawala. Tessie Robehes, sinanap ka na nila. Gandang hapon, Sir Donmar. Ayan, yung ating moderator. Diba? So, VP Sara, hindi siya nahiya. Hindi siya mahihiya na ipapatanggal itong mga kasong ito sa Supreme Court. Kasi, walang katibayan ang mga akusasyon ng mga kalaban niya dyan sa Kongreso. Pero ito si Martin Romualdez, ito yung hindi nag-approve sa confidential funds by the following year. Okay? Na naging obvious sa atin ng mga DDS na ayaw niya talaga si VP Sara. Insecure siya dito kay VP Sara. Okay? Sa analysis niya natin kasi sino ba namang aamin dyan? Ayan, sabi ni Tessie Robehes, sensya na sir. Nag-like na po. Watching from Japan, raw si Ansita Marcelo. So,
alam ko, itong mga VP Sara resign movement na ito, kukontrahin na naman nila itong ginawa ni VP Sara ngayon. Ay, malamang. Okay? Alam kong mga dilawan, pinklawan kayo, mga kakampings kayo. Very obvious. Alam nyo kasi itong taktikang nangyayari ngayon, yung ganyan, is ano yan taktikang dilawan yan 'Di ba? Yung paninira ng kapwa, 'di ba? Yun yan Ang akala natin is makakalaya na tayo sa ganung mga taktika, pero muli na namang bumalik. Kaya nararamdaman ng ibang tao na nahahaluan na ng dilawan yung administrasyon ngayon. 'Di ba? Na dapat hindi naman talaga na isasama ng administrasyon. Dahil kung ano ang administrasyon ngayon at kung sinasamahan nila yung mga dilawan ngayon, yung mga dilaw na yon ang nagpahirap kay Apo Lakay, ang nagpahirap sa sitwasyon ng mga Marcos. 'Di ba? Kaya pasalamat na lang lahat ng supporter ng mga Marcos, Duterte, ganyan. 'Di ba? Na dumating si Tatay Digong. 'Di ba? Para maiayos ang lahat. Simula nandiyan si Tatay Digong, nakabalik ang mga Marcos. 'Di ba? Na ipalibing ng maayos si Apo Lakay. Yun yung gusto kong sabihin sa mga nagsasabi at kumokontra sa mga Duterte. Hindi ko sinasabing maka-Duterte ako. Alam nyo, doon ako sa tama Kung sino yung nakikita kong tama. Kung tama si PBBM, kay PBBM ako papabor. Kung nakikita kong tama ang mga Duterte, sa mga Duterte ako papabor. Kung mali ang mga Duterte, hindi ako papabor sa kanila. Kung mali si PBBM, hindi rin ako papabor dahil karapatan kong ipahayag kung ano yung nararamdaman ko. Diba? Wala akong pinapaboran dito, pero ayon lang yun sa nakikita ko na mga balitang lumalabas at nararamdaman ko naman yung senseridad sa pagtulong ng mga Duterte sa tao. Sa kabila nun, isinisira sila. Diba? Ako naramdaman ko kung paano tumulong si FPRRD. Diba? Si VP Sara. Kaya hindi ka panipaniwala yung mga akusasyon na ibibitaw sa mga Duterte. Kasi sigaw na sigaw kayo sa rally nyo, tapos babanggitin nyo pa na ang gusto nyong ipalit ni VP Sara kung papayag raw si PBBM ay si Leni Robredo. Naku po! Kayo? Anyari, baka magka-hempek-hempek na tayo niyan. Baka pati Sabado at Linggo may pasok. Ang tanong ko sa inyo, papayag ba kayo na si Leni Robredo ang ipapalit? Kay VP Sara? Siyempre naman hindi. Ano ba ang nagawa ni VP Sara nung time siya ay Vice President? Ang nagawa lang niya, lagi lang niya kinukontra ang tatay ni VP Sara. Yun lang. Yung kanyang programa, yung kanyang mga sponsor, diba? Yun ang lamang lagi niyang sabi, diba? Mga donations na ibinigay sa kanya tapos ibibigay niya itutulong niya sa taong bayan, hindi naman yun masyadong malawak ang naabot ng kanyang tulong. Diba? Hindi ka tama yun. Yung panahon ni Lenlen kasi wala naman siya gaano talagang ginawa Binabanatan niya lang ng binabanatan si FPRRD. Maganda pa nga yun si FPRRD, hindi sila ginagamitan ng posisyon Pero ngayon nararamdaman mo kapag may bumabanat, ginagamitan ng posisyon. Kasi si FPRRD, importante sa kanya bahala ka magsalita kung ano yung reklamo mo sa buhay mo sa gobyerno ngayon. Karapatan mo yan. Dapat ganun Kaya ang napansin ko lang talaga kay Lenlen, wala siyang ibang tinatapik kundi kasiraan ni Duterte, ganto, ganyan. Wala din naman nangyayari. Nagganon ngayon ang nangyayari ngayon dito sa ibang panahon ng administration. Bakit ganun? Anong impact yun? Kasi kung impactful yung kanyang ginagawa at that time nung vice presidente siya, dapat nanalo siya. Hindi naman nanalo siya. So meaning to say, kulang yun ang mga ginagawa ni VP Sara. Okay? Kulang yun. Si Lenlen yun, hindi si VP Sara. So, kung yun ang si Lenlen. Yun ang system ninyo na tuloy maipost Hindi, pinopost ko yung para huminto. Hindi siya nahihinto kanina. Ipapalit ni VP Sara ay si Leni Lugaw, hindi kayo magkaiba sa Pinklawan. Tama, tumpak ako. Kung si Maharlika pa ang pasasalitain, nagbingo ako. Nagbingo ako sa sinabi ko na yung mga nagpapanggap ngayon na loyalista raw sila, mga kakamping na yan, mga dilawan yan, mga Pinklawan yan.
Pero totoo. mga nagpanggap na loyalista na talagang dilawan talaga. Nakihalo lang sa gulo yan. 'Di ba? Nakihalo lang yan. Isa lang naman ang ano nila diyan, ang makabalik uli sila. No? Ang maibalik nila sa pwesto uli ang dilaw, ang pink, 'di ba? Pero matalino na ang taong bayan, kahit anong gustuhin nila, may mga tao pa rin natututol diyan. May mga kikilos pa rin dahil gising na yung mga tao ngayon. Sila yan. Ha? Kasi sa pagkakaalam ko, ang mga loyalista po galit sa mga kakamping. Ang mga loyalista galit sa mga dilawan. Oo. Bakit sila galit? I-explain ko sa inyo. Galit yan sila dahil nung time ng kampanya, itong mga dilawan, kakamping, pinklawan, below the belt at wala na sa hulog, yung mga tira, mga banat nila kay PBBM. Tama. Di syempre, itong mga loyalista na ito, hindi ito tatanggap na si Leni Robredo ay makapasok dito sa administrasyon ni PBBM. Pero ngayon, makikita mo, nagtitipon-tipon na raw sila, mga loyalista, na sinasabi nila ang kanilang sarili, loyalista sila, pero pinupuri si Leni Robredo. Ano ba yan? Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV at syempre natunghayan natin ang boss na yon na nagbula kay Don Mar TV. Ayan mga katunay, kayo, anong masasabi nyo tungkol sa videong ito na ating natunghayan at binigyan ng reaction ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace!